Isang magandang araw sa lahat. Ako si Rose, at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin, at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas. At sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang dami kong gustong sabihin pero parang wala ring sapat na salita para ipaliwanag ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado, ang lihim ko ay hindi karaniwan. At sa tuwing naaalala ko kung paano ito nagsimula, napapikit na lang ako, mahigpit, at pilit kong tinatanggap na oo, totoo ang lahat ng yon. Ako si Rose, dalaga, 21. Lumaki sa probinsya, tahimik ang buhay, at masunurin sa magulang. Hanggang sa isang araw bigla akong pinatawag pa uwi. Akala ko may problema, may emergency, pero hindi. Pagdating ko sa bahay, may sasakyan na agad na sumundo sa akin. Walang paliwanag, walang tanong, basta sabi lang, magbihis ka, may pupuntahan tayo. Pagbaba ko, napansin ko agad ang mga bulaklak. May lamesa, may mga kamag-anak, at sa di kalayuan, may pari. Para akong kinuryente nang bigla akong binigyan ng puting belo at isinuot sa akin ang isang simpleng puting bestida. Anak, magtiwala, ka na lang muna, sabi ng tita ko habang pinipilit akong ngumiti. At doon ko siya nakita, si Ninong Edgar, nakatayo sa altar, nakabarong, matikas. Tahimik ang kanyang aura, pero ang titig niya, matalim. Parang tinatagos ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Pero sa mata ng lahat, parang ito na ang plano mula pa noon. Ngayon, ikaw na ang magiging asawa ni Ninong. Bulong ng tita ko habang inaayos ang belo ko. Akala ko joke, hanggang sa sinabi ng pari ang mga salitang sa harap ng Diyos. At unti-unti, parang nilamon ako ng sarili kong katawan. Hindi ko naramdaman kung tumutulo na ba ang luha ko. Basta ang alam ko, tinanggap ko ang singsing na inabot ni Ninong. At ilang saglit lang, isa na akong ginang. Pag-uwi sa isang private na bahay na di ko pa napuntahan kahit kailan, may kwarto na agad akong pinasok. Doon, sa kama, may puting lingerie. Suot ko na ito bago pa siya dumating. Nang pumasok siya, tahimik lang siya. Tumayo sa harap ko. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Maganda ka, Rose. Malamig ang boses niya. Pero may puwersa. Asawa na kita ngayon. Sa akin ka na. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Takot, kaba. Pero may kakaibang init din. Nang lumapit siya at marahang humawak sa hita ko, parang nanghina ang buong katawan ko. Hinalikan niya ang leeg ko, ang balikat ko, at naramdaman ko ang hininga niya sa tenga ko. Wala nang atrasan, sabi niya. Simula ngayon, ikaw ang babae ko. Hindi siya marahas, hindi rin siya nagmadali. Pero bawat haplos niya, may init. Bawat bulong niya, may lalim. Naramdaman ko ang kamay niya sa baywang ko, ang mga labi niya sa dibdib ko, at ang katahimikan. Nang gabi na unti-unting napalitan ng mga impit kong paghinga, ang katawan ko, TJ, nagpaubaya. Ang isip ko, nalito. Pero ang puso ko, natutong kumapit sa bawat galaw niya. Kinabukasan, gising ako sa yakap niya. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung tama ba to o maling-mali. Pero sa halip na umiyak, nakatitig lang ako sa kisame habang nararamdaman ko pa rin ang init ng gabi naming dalawa. Ito ang simula ng lahat, DJ. Ito ang araw na ginawa akong asawa ng sarili kong ninong.
At sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung bakit. Pero gusto ko pa. Gusto ko pa siyang maramdaman. Gusto ko pang marinig ang boses niyang tinatawag akong asawa. Hanggang dito muna. Sa susunod, ikukwento ko ang unang beses na nahulog ang loob ko sa kanya. Noong hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang bawat sulyap niya sa akin noon pa man. Bago pa man ang kasal, bago pa man niya ako halikan, may kung anong koneksyon na kaming dalawa. Hindi ko lang agad napansin. O baka tinatago ko lang sa sarili ko. Nagsimula lahat nung tumira ako pansamantala kina Ninong 1 buwan bago ang graduation ko. Doon ko siya mas nakilala, hindi bilang ninong, kundi bilang lalaki. Tuwing gabi, magkasabay kaming kumakain ng hapunan. Tahimik siya palagi, pero sa tuwing magsasalita siya, para bang gusto mong pakinggan hanggang dulo. Yung boses niya, mababa, pero may haplos sa puso. Minsan, naabutan niya akong nakatulog sa sala habang nanonood ng pelikula. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong may kumukubli ng kumot sa akin. Nang dumilat ako, siya yun. Nakaupo lang sa gilid ko, tinititigan ako. Hindi ako nagsalita, hindi rin siya. Pero sa mga matang yon, alam kong may ibig sabihin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ako, lumapit siya. Wala siyang sinabi, pero iniabot niya ang 1 tasa ng kape. Mainit. Pareho kaming tahimik. Tapos bigla niyang sinabi, "Rose, malapit ka nang graduate. Ang bilis mong lumaki." Ngumiti lang ako. Pero sa loob ko, may gumalaw. Parang sinulid na unti-unting humihila palapit sa kanya. Isang gabi, galing akong shower. Suot ko lang ang oversized na t-shirt na manipis at maikli. Akala ko tulog na siya. Kaya dumaan lang ako sa harap ng kwarto niya. Pero pagbukas ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa kama, hawak ang libro. Pero ang mga mata, nasa hita ko. Napakagat ako sa labi. "Sorry po, Ninong. Akala ko tulog na kayo." "Hindi. Gising pa ako." "Pumasok ka muna. May sasabihin ako." Pumasok ako, pero nanatiling nasa pintuan lang ako. Tumayo siya, lumapit. Hindi niya ako hinawakan, pero ang presensya niya, dama ko sa balat ko. "Rose," bulong niya. "Alam mong maganda ka, di ba?" Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako, mabagal. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng dibdib ko. Kung ibang lalaki ang makakita sa iyo ngayon, baka hindi na magpigil, dagdag pa niya. Ang hininga ko, biglang lumalim. Hindi ako makatingin ng diretso. Pero totoo ang nararamdaman ko. Para akong hinihila ng sarili kong katawan, papalapit sa kanya. Lumapit pa siya. Pero ako, pinipigil ko pa. Kasi ayokong magsimula ng mali. Pero ang katahimikan sa pagitan, naming dalawa, parang unti-unting sumisigaw. Kaya nung gabing yon, habang natutulog ako sa kwarto ko, iniisip ko pa rin ang mga mata niyang tumingin sa akin, ang boses niyang bumulong ng pagnanasa. At doon nagsimula ang lahat. Ang mga sulyap, ang mga haplos na hindi sinasadya, ang mga gabing iniisip ko kung ano ang pakiramdam kung yayakapin niya ako ng buo. Hindi ko na maitanggi. DJ, noon pa man gusto ko na siyang maramdaman. Gusto ko na siyang makasama. At kahit alam kong bawal, kahit alam kong mali, hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Bago pa man niya ako ginawa niyang asawa, naging akin na siya sa damdamin ko. At sa susunod na bahagi ng kwento, ikukwento ko ang unang beses na tuluyang bumigay ang katawan ko sa kanya. At kung paano niya pinatikim sa akin ang init ng isang lalaking matagal nang nagpipigil. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Mainit ang panahon, pero mas mainit ang nararamdaman ko. Galing ako sa banyo, bagong ligo. Suot ko lang ang lumang duster,
na madalas kong ginagamit sa bahay. Manipis at walang bra sa loob. Hindi ko alam kung sinasadya kong dumaan sa tapat ng kwarto niya nang bukas ang pinto o kung sadyang nagkataon lang. Pero ang totoo, gusto ko siyang makita. Gusto kong maramdaman ulit yung titig niya na halos hubaran ako kahit hindi siya nagsasalita. Paglingon ko, nandoon siya, nakaupo sa kama, pawis, bagong gising, walang damit pang itaas. Nagkatinginan kami. Ilang segundo lang. Pero para akong natulala. Napalunok ako at sa loob-loob ko, alam ko na kung anong mangyayari. Halika nga rito, sabi niya. Mababa ang boses. Lumapit ako. Mabagal ang hakbang. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang nagtulak sa akin. Pero ang katawan ko, parang may sariling desisyon. Tumigil ako sa harap niya. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa. Rose, sigurado ka ba? Tanong niya, pero hindi siya umatras. Tumango lang ako. Hindi ko na kailangan ng maraming salita. Ramdam niya na. Ramdam ko na. Dahan-dahan niyang hinawakan ang baywang ko. Mainit ang palad niya. Parang kuryenteng dumaloy sa balat ko. Napapikit ako nang dumikit ang noo niya sa tiyan ko. Napahawak ako sa balikat niya at doon ako nadulas sa damdamin. Ang tagal kong pinigilan to, bulong niya. Pero ngayong nandito ka, hindi na kita kayang tiisin. Hinila niya ako papalapit, pinaupo sa kandungan niya. Magkadikit ang balat naming dalawa at ang init ng katawan niya, ramdam ko hanggang buto. Dumaan ang palad niya sa hita ko, paakyat. Mabagal, parang sinusuri bawat pulgada ng balat ko. Hindi ko na napigilan ang daing ko. Napakapit ako sa leeg niya. Dumikit ang labi niya sa leeg ko, mainit ang bawat halik. Lumulubog ako sa init, sa bawat haplos, sa bawat ungol niyang parang nagpapalakas palalo sa loob ko. Doon ko naramdaman kung gaano niya ako ginusto. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin. Para siyang uhaw na matagal nang naghintay ng patak ng tubig. At ako yun. Ako ang matagal na niyang pinigilan. Pero ngayon, siya na mismo ang kusang kumakawala. Niyakap niya ako ng mahigpit. Parang ayaw na niya akong pakawalan. Rose, ikaw ang kahinaan ko. Bulong niya habang pilit. Niyang kinukubli ang pagnanasa sa mga titig niya. At sa gabi ring yon, hindi ko lang siya naging ninong. Hindi ko lang siya naging tagapag-alaga. Sa gabi ring yon, naging akin siya. Hindi man opisyal, hindi man tanggap ng mundo. Pero sa bawat halik, sa bawat haplos, alam kong ako lang ang laman ng isip niya. At doon ko naramdaman kung gaano kalalim ang kaya niyang ibigay sa akin. Hindi lang katawan, kundi buong pagkatao niya. At sa susunod, doon na nagbago ang lahat. Pagkaalis namin sa kwarto niya, pakiramdam ko'y iba na ang tibok ng puso ko. Hindi ito katulad ng dati. Hindi ito simpleng kilig. May halo na itong kaba, kasalanan, at kakaibang pananabik. Tahimik kami habang kumakain. Ako, nakayuko lang, hindi makatingin sa kanya. Siya naman, tahimik pero ramdam ko ang init ng titig niya. Tuwing sumasagi ang braso ko sa kanya, parang may kuryente. Matapos ang hapunan, nagpaalam siyang maliligo raw muna. Umakyat siya. Ako naiwan sa kusina, nagliligpit. Pero sa totoo lang, hindi ako mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang bawat haplos niya kanina. Tumayo ako at sinundan siya. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero parang may humihila sa akin pataas. Nang marating ko ang pintuan ng banyo, narinig ko ang lagaslas ng tubig. Bukas ang ilaw sa loob, pero hindi nakalock ang pinto. Maingat kong pinihit ang seradura, dahan-dahan. Pagbukas ko, nandoon siya,
nakatalikod, nakatuwad ng bahagya habang sinasabo ng kanyang katawan. Hindi niya ako agad napansin. Pinanood ko siya saglit. Ang likod niyang basa ng tubig, ang balikat niyang pinamumugaran ng init ng araw, at ang bawat galaw ng kanyang braso habang sinasabon ang katawan niya. Tumalikod siya, at pagkakita niya sa akin, nagulat siya. "Rose?" "Hindi." Ako sumagot. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi na ako nag-isip. Sa gabing iyon, ang katawan ko na ang nagdesisyong sundin ang init na matagal nang nakakulong sa loob ko. Hinila niya ako papasok, agad isinara ang pinto. Mainit ang banyo, pero mas mainit ang pagitan naming dalawa. Dikit na dikit ang katawan namin, basa ang duster ko sa pagkakadikit sa katawan niyang basa rin ng tubig. Niyakap niya ako, mahigpit, parang may takot na mawala ako bigla. "Alam mong mali to," bulong niya. Pero kasunod nun, hinalikan niya ako sa leeg, pababa sa balikat. Napasinghap, ako, napahawak sa braso niya. Hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang kaba at kung saan nagtatapos ang sarap. Bawat galaw niya, bawat haplos. Parang sinusulat niya sa katawan ko ang mga salitang hindi niya masabi. Nandoon ang pagmamadali, pero nandoon din ang pag-iingat. Hindi na ako nagtanong. Hindi na ako nagduda. Sa gabing iyon, hinayaan kong malasahan ang bawal. Nilasap ko ang init, ang tukso, ang luhang nakatago sa bawat daing naming dalawa. At nang matapos ang lahat, magkayakap kaming nakaupo sa sahig ng banyo, walang imikan. Pero alam namin pareho, wala nang atrasan to. Dahil sa isang gabi ng init, ginulo na namin. Simula nung gabing yun sa banyo, nagiba na ang takbo ng mga araw ko. Hindi ko na kayang itanggi. Sa bawat oras na lumilipas, hinahanap-hanap ko ang presensya niya, ang haplos niya, ang mga salitang binubulong niya habang nakadikit ang labi niya sa balat ko. Araw-araw akong pumupunta sa kanila. Hindi na lang para tumulong, hindi na lang para makisalo sa kwento o pagkain, kundi para makita siya, makasama siya, madama ulit yung init na hindi na nawala sa katawan ko. Isang gabi, habang nasa sala kami, nanonood ng palabas sa TV, umupo siya sa tabi ko. Hindi kami nag-uusap. Tahimik lang. Pero ang kamay niya, unti-unting dumapo sa hita ko. Hindi na ito tulad ng dati. May kumpiyansa na. May katiyakan. Dahan-dahan niyang hinagod ang balat ko. Mula tuhod paakyat, hanggang sa maramdaman ko na lang ang daliri niyang humahagod sa pagitan ng mga hita ko. Kahit naka-shorts pa ako. Napakapit ako sa braso niya. Tumingin siya sa akin, malalim ang mga mata. Parang may gustong sabihin. Pero walang lumabas na salita. Imbes, hinila niya ako papunta sa kwarto. Pagkasara pa lang ng pinto, hinila niya ang shorts ko pababa. Hindi siya nagmadali. Isa-isa niyang tinanggal ang saplot ko habang tinitingnan ang bawat bahagi ng katawan kong para bang ngayon lang niya ulit nakikita. "Gusto kitang ulit-ulitin," bulong niya habang hinahaplos ang baywang ko. Pababa, hanggang sa mapaliyad ako. Napapikit ako, pero dama ko ang bawat galaw niya. Mabagal, mariin, mainit. Parang sinasaulo niya ang buong pagkatao ko, gamit lang ang mga palad at labi niya. Nang tuluyan niyang sunggaban ang labi ko, hindi na ako nakapagpigil. Hinila ko siya. Mas mahigpit, mas malapit. Ang katawan namin, nagsimulang sumayaw sa sariling ritmo. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganong estado. Basta ang alam ko lang, parang tumigil ang oras. Parang kami lang ang tao sa mundo. Wala nang tama, wala nang mali. Basta ang alam ko, gusto ko siya. At gusto niya rin ako. Pagkatapos, pareho kaming hingal pawis, pero parang kontento. Nakahiga siya sa tabi ko, yakap-yakap ako, at marahang hinihimas ang buhok ko. Wala na tong balikan.
Mahina niyang sabi. Tumangulang ako. Totoo nga. Sa puntong to, hindi na kami pwedeng umurong. Sa katawan, sa damdamin, sa isip, tinali na namin ang isa't isa sa gabi ng walang balik. Pagmulat ko ng mata kinabukasan, siya agad ang bumungad sa akin. Hubad ang katawan, payapa ang mukha, at ang isang braso'y nakayakap pa rin sa bewang ko. Saglit akong napahinga ng malalim. Parang panaginip lang ang lahat. Pero ramdam ko pa rin ang hapdi ng bawat haplos niya sa balat ko kagabi. Tumagilid ako, pinanood ko siyang matulog. Ang bawat hinga niya, ang bawat galaw ng dibdib niya, nagbibigay ng kakaibang init sa loob ko. Hindi ko mapigilan ang paghaplos sa pisngi niya. Ang ganda-ganda niya kahit walang ayos. Kahit pawisan, kahit magulo ang buhok, para siyang sining na ayokong sirain. Napadilat siya, napangiti. Hindi ka pa rin ba makapaniwala? Tanong niya, sabay halik sa noo ko. Umiling ako, natawa. Parang sobra-sobrang totoo, sagot ko. Parang bawal. Tumahimik siya sandali. Tiningnan lang niya ako parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Wala akong pake kung anong tingin ng mundo. Basta gusto kita. Hindi ko to pagsisisihan. Ramdam ko ang bawat salita. Seryoso siya, buo ang loob. Pero ako yung unti-unting kinakain ng guilt. Nagbihis kami pagkaraan ng ilang minuto. Pero kahit fully clothed na, pakiramdam ko hubad pa rin ako sa harap niya. Hubad sa emosyon, sa takot, sa pagnanasa. Hindi ko alam kung paano itatago ang lahat ng ito kapag nasa labas na kami. Bumaba kami sa kusina, kunwari walang nangyari. Pero yung tinginan naming dalawa, punong-puno ng lihim. Yung mata niya, kahit hindi magsalita, sinisigaw na, akin ka na. Habang nagkakape kami, dumikit siya sa gilid ko. Dahan-dahan niyang nilaro ang daliri ko gamit ang kanya. Walang nakakakita, pero ako'y nanginginig sa loob. Sa tuwing kasama kita, wala akong kontrol. Bulong niya. Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, ako rin. Nawawala ako sa sarili ko. Sa tuwing hinahawakan niya ako, parang lumulubog ako sa lalim na hindi ko alam kung makakaahon pa ako. Pero kahit may kaba, may thrill, yung takot, halo ng sarap. Yung kaba, may kasamang pananabik. Ito na ba ang umpisa ng relasyon na itatago namin sa liwanag ng umaga? O isa lang itong mahabang sandali na balang araw? Gigising akong mag-isa at tuluyang hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang iwasan ang titig niya. Pero sa tuwing magkasama kami sa iisang silid, para bang kinukuryente ako sa bawat tingin niya. Lalo na kapag walang ibang tao. Yung atmosphere biglang nagiging masikip, parang kulang ang hangin sa paligid namin. Yung katawan ko, kusa na lang naghahanap sa presensya niya. Isang gabi bumisita siya. Simple lang ang dahilan. May kinuha lang daw sa may bahay. Pero hindi ako tanga. Kita ko sa mga mata niya na may ibang intensyon. At inaamin ko, kahit pilit kong nilalabanan, inaabangan ko rin ang mga ganong pagkakataon. Nang makapasok siya sa loob, tahimik lang kami. Pero ang katahimikan na, yon, puno ng sigaw, ng tukso, ng pagnanasa, ng mga salitang hindi kailangan sabihin. Dumiretso siya sa sala, naupo, habang ako na may sinundan siya na para bang may magnet sa pagitan naming dalawa. Sandali lang ako, sabi niya. Pero hindi pa man tumatagal ng 5 minuto, hawak na niya ang kamay ko. Dahan-dahan, parang hinuhuli kung may tutol pa ba ako. Wala. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hinila niya ako palapit. Tumingala ako. Sinalubong ako ng mainit niyang labi.
Walang pasakalye, walang paalam. Isang halik na may kasamang pananabik, pagnanasa, at damdaming matagal ng kinikimkim. Napapikit ako, hinayaan ko, gusto ko, at higit sa lahat, kailangan ko siya. Ang bawat dampi ng palad niya sa balat ko, nagsisilbing apoy. Dinadala niya ako sa isang mundo na kami lang ang naroroon. Yung tipong hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang katawan ko at saan siya nagtatapos. Ang mga ungol naming pinipigilang kumawala, naging musika sa katahimikan ng gabi. Sa likod ng pinidong pinto, sumuko na kami. Sumuko sa damdaming pilit naming pinipigil. Walang ilaw, pero ramdam ko ang liwanag ng pagnanasang bumabalot sa amin. Pagkatapos, magkatabi kaming nakahiga sa sofa. Tahimik pa rin, pero ibang klaseng katahimikan, yung puno ng kumpirmasyon. Na may mali sa ginagawa namin, pero mas matimbang ang tama ng pakiramdam sa piling ng isa't isa. Hanggang kailan natin ito mapapanatili? Tanong ko sa sarili, habang nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya. Hindi siya sumagot. Pero ramdam ko sa yakap niyang mahigpit, ayaw rin niyang matapos ang lahat ng to. Sa likod ng mga pinidong pinto, kami ang totoo. Pero sa labas, isa lang kaming malaking kasalanan. Simula nang mangyari yun sa amin, mas naging madalas ang mga sandaling kami lang. Lalo na kapag gabi na, kapag tulog na ang buong paligid at tanging katahimikan na lang ang saksi sa kasalanan naming tinatamasa. May isang beses, umulan ng malakas, yung tipong ramdam mo ang lamig hanggang buto. Wala akong balak magparamdam sa kanya nung gabing yon, pero siya ang kusang dumating. Basang-basa siya, parang tumakbo mula sa kung saan. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Pagpasok pa lang, sinara, agad niya ang pinto at diretsyong hinawakan ang mukha ko. Wala siyang sinabi, ni isang salita, pero alam ko na agad ang ibig niyang iparating. Mainit ang halik niya kahit malamig ang katawan. Para bang init yon ng pagnanasa, ng sabik, ng pagkakauhaw sa isa't isa. Habang unti-unti niyang hinuhubad ang suot niyang basa, ako na may nakatingin lang, hindi makagalaw. Pakiramdam ko, isa akong kandilang natutunaw sa init ng titig niya. Naglakad siya palapit, pinisil ang baywang ko, at idinikit ako sa kanya. Ang katawan niyang basa ay dumikit sa balat kong nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa anticipation. Tumagilid ang ulo niya, hinalikan ako sa leeg, mabagal, mariin, at walang ibang laman kundi pagnanasa. Napapikit ako. Napasinghap. Ramdam ko ang bawat galaw niya. Parang sinasambit ng katawan niya ang mga salitang hindi niya kayang sabihin ng malakas. Hinila niya ako papuntang kwarto. Sa bawat hakbang namin, bumibilis ang tibok ng puso ko. Yung kama na dati ordinaryo lang, ngayon ay parang altar ng kasalanang paulit-ulit naming sinasamba. Walang salita, walang paliwanag, tanging mga halik, mga haplos, at mga ungol ang bumalot sa kwartong yon. Sa ilalim ng ilaw ng kumukutitap na kuryente, nakita ko ang bawat ekspresyon niya habang tinatanaw ako, para bang ako lang ang tao sa mundo niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot, pero isa lang ang sigurado ko, ayokong matapos ang sandaling to. Nakapikit kami pareho habang yakap ang isa't isa. Malamig pa rin ang paligid pero init ng katawan namin ang nagpapainit sa hangin. Mahigpit ang pagkakayakap niya, parang ayaw akong pakawalan. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang bulong niya sa tenga ko. Dito lang tayo totoo. Sa kwadradong silid na yon, sa ilalim ng kumot at ulan, kami ang realidad sa likod ng kasinungalingan. Alam kong darating din ang araw na to. Yung moment na kahit ayaw pa namin, kailangan na naming bitawan ng isa't isa. Hindi dahil hindi na namin gusto,
kundi dahil hindi na dapat. Wala nang ibang mas masakit pa sa pagyakap ng buong puso mo sa taong alam mong hindi mo pwedeng angkinin. Huling gabi namin yon. Tahimik lang siya habang nakaupo sa gilid ng kama. Ako na may nakahiga lang, pinagmamasdan ng ilaw ng buwan na sumisilip sa bintana. Walang kahit anong pag-uusap. Pero parehong alam ng puso namin ang ibig sabihin ng katahimikang bumabalot sa paligid. Tumabi siya sa akin. Dahan-dahan. At nang maramdaman ko ang init ng kamay niyang humawak sa kamay ko, hindi ko na napigilan ang luha ko. Hinaplos niya ang pisngi ko, gaya ng ginagawa niya tuwing gabi. Pero iba na ang haplos ngayon. Parang paalam. Hinalikan niya ako. Mabagal, puno ng damdamin, at ramdam ko ang sakit sa pagitan ng labi niya. Hindi ito halik ng pagnanasa. Ito'y halik ng isang taong sumusubok yakapin ang huling pagkakataon. Tumingin siya sa mga mata ko at doon ko nakita ang buong katotohanan. Mahal niya ako? Oo, pero hindi sapat ang pagmamahal para ipaglaban ang mali. Bawat galaw ng labi niya sa balat ko, bawat haplos ng palad niya sa tagiliran ko, parang may bakas ng pangungulila. Parang sinisikap niyang itatak sa katawan ko ang alaala ng bawat sandali naming magkasama. Mainit ang katawan niya, pero malamig ang puso naming pareho. Dahil pareho naming alam, ito na ang huli. Nagyakap kami ng mahigpit, parang ayaw na naming bumitaw. At sa bawat halik, parang pilit naming binubura ang sakit. Hanggang sa tuluyan kaming napalapit muli sa paraang dati naming nakasanayan, masuyo, masidhi, masakit. Sa huling pagkakataon, naghinang ang mga katawan naming dalawa. Hindi para muling magsimula, kundi para bigyang hustisya ang lahat ng pinagsamahan. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas. Pero bawat segundo ay parang isang alaala na itinatago ko sa pinakamalalim na parte ng puso ko. Pagkatapos, nakahiga lang kami. Tahimik. Hawak ang kamay ng isa't isa. Parehong gising, parehong nag-aantay ng bukas na hindi na kami magkasama. Bumangon siya. Isang huling halik sa noo at isang mahinang bulong. Salamat. At pagkalapat ng pinto, doon ko lang tuluyang naramdaman ang bigat ng katahimikan. Kasabay ng pagsara ng pinto, parang sinarhan din niya ang mundo naming dalawa. Ito na ang dulo. Pero habang buhay kong dadalhin ang init ng mga gabi naming dalawa. Mga kasiren, salamat sa pagtangkilik at pagsama sa kwentong ito. Naway may natutunan kayo sa bawat hakbang at bawat damdaming isinang tabi. Huwag kalimutan, ang tunay na lakas ay ang pag-ibig sa sarili at ang pagpapatawad. Hanggang sa susunod na kwento, mga kasirene.